Morning guys, time check 8:40 na ng umaga. Kagigising ko lang kasi madaling araw na din akong nakatulog. Um, ano, konting kwento lang about dito sa sakit ko. Paano ko siya nakuha. Ito nga pala yung ano ko guys, yung main session, yung sugat ko nung maoperahan ako dito hanggang dito. Yan siya. Dito banda meron pang scar, pero dito hanggang dito medyo malabo na po. Yun nga, like sinabi ko, di ko alam talaga na may ganito ako. Sabi ng doktor, lifestyle, ma-acquire mo to, lifestyle o di kaya sa genes. Kalaman ko, nainom naman ako dati, mag-inom ng kabataan ko. Naging factor din siguro yun. Pero, yung pinakano talaga ng sakit ko is sa genes. Kasi nalaman ko sa kapatid ko na yung biological parent ko is meron nito. Actually, naoperahan din siya. Papillary thyroid cancer din sa thyroid niya. Tapos same din kami, nagkamayoma, naoperahan din. Kaya yun yung pinakamalaking factor paano ako nagkaroon ng cancer. Tapos ngayon nga, hindi ko kasi alam na ganito na the last 3 years or 2 nagsimula na siguro yung hormone imbalance ko. Kasi nga, kahit anong gawin ko talaga guys, na diet, exercise, ano pa, hindi talaga ako tumataba. Nag-try din akong mag-minimize sa food intake ko, sa rice, yung mga magpapataba. Sobrang hirap. Para pa rin po akong, namilog yung, like ngayon, namilog yung mukha ko. Actually guys, ang payat ko talaga noon. As in, mapayat ako. All of a sudden, nag-gain ako ng weight. Pero hindi ko naman po yun pinansin kasi sa isip ko is normal lang kasi nga may nagkapamilya. Yun naman diba usually yung nagkapamilya, karoon ng anak, tapos tumatanda. Pero nung December last year, 2023, nagpunta ako dito sa Manila para magbakasyon sa tita ko. Akala ko dahil lang sa kantahan, kain ng matatamis, malamig, nawalan ako ng boses. Tapos sabi ko, normal lang kasi nga 'di ba, Pasko, kantahan, ganyan. Naabuso yung lalamunan. Kahit umuwi na kami ng probinsya, from December to February, ganun pa rin. Paus pa rin ako, wala pa rin akong boses. So sabi ko, parang naging concern na ako. Sabi ko, magpapacheck up ako. Yun, nung magpa-check up nga ako sa ENT, nirequest niya,
ano yung may parang ewan ko kung anong tawag doon, nakalimutan ko. Tapos then, after that na na-request ako ng biopsy. Nung sinabing biopsy, parang may umano na sa akin na seryoso yung yung sa lalamunan ko. Pero hindi ko pa alam kung ano. Pero nararamdaman ko na kinakabahan na ako. Kasi yung nga, di po ba yung pag may sinabing biopsy, it's either determine kung may cancer ka o ano, ganyan. Yun. Nung yung fine needle biopsy yung ginawa sa akin, yung tinusok nila kung nasan yung bukol. Tapos, nagantay ako ng mga ilang days. Yun nga, nung natanggap ko yung result, hindi pa nababasa ng doktor, pero sabi ko nga may parang knowledge ako. Nung mabasa ko, malignant. Doon na lahat nag-pour in na may cancer ako, pero hindi ko alam kung anong klaseng cancer. Nung mabasa ng doktor, sabi nga sa akin yung sakit ko is papillary thyroid carcinoma. Pero hindi pa alam kung anong stage. Ayun, right there and then, nag-schedule agad ako ng operation para sa akin maagapan. Buti na lang may may mama ko na tumulong sa akin, yung kapatid ko. Tumulong din siya sa akin. Maraming tao, mga katrabaho ng partner ko, mga kaibigan, sila. Maraming salamat nga po pala sa mga tumulong sa akin. Doon pa lang po sa pagpapaopera, sa gastos, lahat. Ayun, hanggang na ko dito sa Manila, schedule ako sa radioactive iodine. Tinulungan naman ako. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tumulong. Kasi kung ako lang, di kakayanin. Mahirap lang po kami, guys. Itong isolation na room ko, sa mama ko lang po to. Kung ako, wala talaga. Ayaw kong umiyak, pero mahirap din yung mga pinagdadaanan ko mula nung time frame na napakabilis. Malaman ko na may cancer ako, tapos nagpa-opera ako. Kaya nga pala, guys, ganito yung boses ko. Hindi ganito yung boses ko dati, dahil nga hopefully hindi nasira yung voice box ko. Sana bumalik pa yung normal voice ko. Napakabilis ng hanggang ngayon hindi ko pa matanggap na ito para akong mababaliw-baliw sa pag-isolate ko. Ko na din ngayon, day 5. Lalaban ako, guys, hanggat kaya ng katawang ko. Lalaban pa rin hanggat may mga taong nagmamahal, tumutulong, sumusuporta. Malit pa yung baby ko, para din sa baby ko, lalaban ako. Sa mga anak ko, dalawa yung anak ko, si Sky at saka si Jared. Update ko na lang kayo, guys, next time. Thank you for watching. Please like and subscribe.